dapat ang Pangulo sa investigasyon ng Senado. Yan ang tugon ni Senator Coco Pimentel sa pakiusap ni Pangulong Aquino na kumpletuhin na ang paglabas ng mga ebidensya sa investigasyon ng Senado sa di manoy mga anomalya sa Makati. Paglilinaw naman ng Malacanang, walang intensyon si Pangulong Aquino na panghimasukan ang lehislatura. May report si Jam Sisante. Kasuhan yung dapat kasuhan, i-absuelto yung wala. Tapos, balik tayo sa lahat ng kailangan gawin. Kung si Senador Coco Pimentel ang masusunod, gusto raw niya matapos na sa Pebrero ng susunod na taon ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa mga anomalyang kinasasangkutan di umano ni Vice President Jojo Marbinay. Kakausapin daw niya si Senador Antonio Trillanes IV na siyang sumulat ng resolusyon para sa investigasyon ng Senado kung pwedeng 3 gusali na lang imbis na 5 ang talakayin. We will take note of and we will listen to the advice of the President. But of course, we will have to act independently. Let the ribbon proceed at its own pace. We are not wasting time. Pero tanong ni Pimentel, kung sa hinaharap ay magkaroon ng investigasyon sa isang department secretary o sa isang taong malapit sa Pangulo, sasabihan din ba ng Pangulo ang Senado na madaliin ang pagdinig? If the President makes a comment or suggestion or advice regarding the conduct of the investigation, then that may be misconstrued as interference. Kung may dapat daw bigyan ng deadline ng Pangulo, yun ay ang Department of Justice na nasa ilalim ng ehekutibo at nagsasagawa ng parallel investigation. Dapat daw, hands-off ang Pangulo sa ginagawa ng lehislatura. Nag-hands-off naman po ang Pangulo. In fact, sorry, I'm trying to find that particular excerpt where the President said that they're a co-equal branch. Iginiit naman ng Malacanang na hindi nang hihimasok ang Pangulo. Wala naman daw sinasabi si Pinoy na ipinag-utos niyang ipatigil ang investigasyon ng Senado. Hindi rin daw minamadali ang mga senador. We do not share the same impression that the way that the President explained it, that it was a command. In fact, later on in the discussion, sinabi nga niya, the Senate is a co-equal body. Ang investigasyon ng Senado na nagsimula sa overpriced Makati City Hall Building 2, napunta na rin sa umunay mga tagong yaman at ari-arian ng mga Binay at papunta na raw ngayon sa iba pang mga overpriced din daw na gusalit proyekto ng Makati. 11 pagdinig na ang isinagawa ng Senate Blue Ribbon Subcommittee simula noong August 20. Tinitiyak naman ni Senador Antonio Trillanes IV na hindi aabot hanggang sa eleksyon 2016 ng kanilang investigasyon. Pero pagtataya niya, hanggang Abril o Mayo pa ng susunod na taon ang mga pagdinig na ito. Bukas, sisimulan na rin ng Senado ang investigasyon sa di umano'y overpriced na pagpapagawa sa Iloilo Convention Center. Ayon sa dating tauhan ni Senate President Franklin Drilon na si Manuel Mejorada, halos ₱250 bilyong ang sobra sa ginastos sa pagtatayo ng gusali. Proyekto ito ng DPWH at Department of Tourism na pinondohan daw ng Disbursement Acceleration Program sa pag-endorso ni Drilon. Kaya haharap bukas sina DPWH Secretary Rogelio Singson at Tourism Secretary Ramon Jimenez Jr. sa pagdinig. Nauna nang itinanggi ni Drilon, Singson at Jimenez na maanumalya ang proyekto. Handa raw silang humarap sa investigasyon ng Senado. Jam Sisante, GMA News. Magiging miyembro na ng PhilHealth ang lahat ng senior citizens matapos pirmahan ni Pangulong Aquino ang Expanded Senior Citizens Act. Ang pondong ilalaan sa libreng health insurance para sa mga senior citizen, katas daw ng tinaasang sin tax o buwis mula sa alak at sigarilyo. Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, karamihan sa ating mga senior citizen mahalaga ang naiambag para sa ikauunlad ng Pilipinas. Pero sapat naman ba kaya ang healthcare para sa ating mga nakatatanda dito sa ating bansa? Narito ang ulat. Minsan, may kasama ng dugo ang ubo ng 75 taong gulang na si Lola Felicidad. Pero hindi raw siya makapagpatingin sa ospital dahil umaasa lang siya sa kanyang anak. Inuubo ako. May asma? Minsan mayroon pang dugo lumalabas. Mahirap eh. Pera ang kailangan. Pero ngayon, ang mga senior citizen tulad ni Lola Felicidad, hindi na raw mapagkakaitan pagdating sa problema sa kalusugan. Automatic na miyembro ng PhilHealth ang bawat mamamayan, edad 60 taong gulang pataas. Wala rin silang dapat bayaran. Nilagdaan na kasi ni Pangulong Noynoy Aquino ang Republic Act 10645, isang amendment ng Republic Act No. 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010. Pero alam natin na habang tumatanda tayo sa buhay natin ay lalong lumulubha yung ating mga sakit.
lalong dumadalas yung ating mga sakit, mga injury, kung ganon. At siguradong mas malaki ang panggagastusan natin habang tumatanda tayo, no? So, ito ho ang mahalaga sa kanila na binibigyan sila ng mga karapatan at pribiliyo. Mahigit 6 na milyong senior citizen ang saklaw ngayon ng PhilHealth. Inaasahan dahil sa bagong batas, lolobo ang bilang sa 20 milyon ng mga matatanda. Para sa ibang miyembro ng PhilHealth, hindi raw tataas ang premium na dapat bayaran. Huhugutin ang pera mula sa National Health Insurance Fund, perang mula sa sin tax law. Sa ating batas, may iba pang benepisyo ang senior citizens tulad ng 20% discount, libreng medical at dental benefits, monthly stipend na 500 pesos at 5% discount sa mga bill ng tubig at kuryente. Malaki rin ang papel ng mga lugar tulad ng Sunshine Place o ang dating Senior Hub sa Jupiter Street sa Makati City. Dito, pwedeng magpalipas ng oras ang mga nagretiro na. Sa unang palapag, may organic restaurant. Sa second floor, may lounge. Sa third floor, may gym at dance studio para sa Zumba at ballet. Sa fourth floor naman, may parlor at art classroom. At sa rooftop, may chapel. Pwede rin maging party venue. Sa isip at sa gawa, kailangan may patuloy na pagkaabalahan ng ating mga senior citizen. Isa ito sa kanilang mga karapatan na ipinagkakaloob ng ating batas. Si Elena, dating workaholic pero ngayong retirado na siya. Marami na siyang oras para lalong paunlarin ang sarili. Nag-aral siyang maging pintor. At wala pa mang 1 taon, may ilang obra na siyang maipagmamalaki. It's never too late to learn anything, and it's nice to have a hobby because when your children are big already and you're all by yourself, you have something to do. Hindi kami inip na, halimbawa, kung sa bahay ka lang, wala kang ginagawa, di makisama ka na rin sa mga kapwa mo seniors. At ganyan, meron kang makikilala, makakausap. Jessica, sa datos ng pamahalaan, noong 2003, hindi raw bababa sa 1 milyon yung may hirap na senior citizens. At 1 decade ago yan, tiyak na mas marami yan ngayon. Balik sa'yo, ma'am. Bam, covered ba ang lahat ng senior citizens kahit depende sa kanilang, regardless sa kanilang economic status? Regardless of anything, basta 60 years old and up ka, you're automatic member of PhilHealth kahit hindi ka nakapagbayad for your lifetime membership, kahit wala kang previous employer, basta membro ka na ng PhilHealth. Kasi 'di ba may mga mayaman na, may maubod pa ng yaman, pero meron ding mga walang-wala. Pantay-pantay lang sila pagdating sa coverage ng PhilHealth for senior citizens. Ganun ba 'yon? Yung mukhang pantay-pantay talaga. Yung age, yung talagang primary factor para doon sa automatic membership. At nabanggit naman sa atin, although hindi pa napaplansya yung guidelines dito sa bagong batas, kailangan lang ipakita naman yung kanilang proof of senior citizenship doon sa kanilang mga respective LGU office para mag-avail nito. Kasi purihin din natin yung programang ito dahil napakaganda at napakabuti. Alam ko may mga senior citizen na yung mga nangangailangan ng dialysis. Ang laking tulong daw nitong PhilHealth insurance na ito. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre. Mula China, nasa Myanmar naman ngayon si Pangulong Noynoy Aquino para sa 25th Association of Southeast Asian Nations Summit o ASEAN Summit. Sa kanyang talumpati, hinimok niya ang iba pang ASEAN leaders na umpisahan na ang formal na negosasyon para sa Code of Conduct sa West Philippine Sea. Live mula sa Myanmar, may report si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Jessica, nag-usap na nga si Pangulo Aquino at ang Chinese President na si Xi Jinping sa APEC Summit kahapon at ang dating para ba nagkasundo na sila. Pero sa kanyang pagharap sa ASEAN Summit kaninang umaga, ay muling iginit ng Pangulo ang pangangailangan na magkaroon ng Code of Conduct sa West Philippine Sea. Isa-isang binati ni Myanmar President U Thein Sein ang mga lider ng 10 bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa pagbubukas ng 25th ASEAN Summit. Sa talumpati ni Pangulo Aquino, hinimok niya mga kasamang ASEAN leader na umpisahan na ang formal na negosasyon para sa Code of Conduct sa West Philippine Sea. 3 sa 10 miyembro ng ASEAN, ang Pilipinas, Brunei at Malaysia, inaangkin ng ilang bahagi ng West Philippine Sea. Samantalang inaangkin ng buo ng Vietnam, Taiwan at China ang South China Sea. The President called on the ASEAN member countries to continue negotiations with China. He said that this will lead to building a better, more inclusive and more prosperous Southeast Asia for all nations of goodwill.
Kahapon sa Beijing, China, nagkausap sandali si Pangulo Aquino at Chinese President Xi Jinping. Ayon sa Pangulo, gusto raw ng China na bumalik sa dati ng napag-usapan at dating magandang pagsasamahan ng Pilipinas at China. Umayon naman daw si Pangulo Aquino na huwag hayaan ang agawan sa teritoryo na mabahira ng pagkikipag-ugnayan. Pero dahil 10 minuto lang sila nag-usap, hindi na raw nila napag-usapan kung paano ito gagawin. We keep saying we want peaceful means to resolve it, consistent with international law. Jessica, maliban sa pakikipagpulong sa iba pang mga ASEAN leaders, ay kausap din ng Pangulo ang Prime Minister ng Japan na si Shinzo Abe at sa mga oras na ito ay kausap naman niya ang Australian Prime Minister na si Tony Abbott. Bukas, Jessica, ang aabangan natin ay ang pagpupulong naman ng ASEAN at ng China at gayon din ng ASEAN at ng Amerika. Ang magiging resulta ng mga pag-uusap na yan ay ating aabangan, bagamat isa sa mga inaasahan natin pag-uusapan dyan, yan pa rin ang usapin sa West Philippine Sea at gayon din ang pagtugon sa banta ng mga international terrorist organizations tulad ng ISIS at gayon din ang pagsugpo sa mga nakahawang sakit tulad ng Ebola. Jessica. So Ivan, kung dun sa APEC Summit medyo hindi siguro matutumbok itong issue sa West Philippine Sea, ano? Dyan sa ASEAN Summit mukhang wala nang iwas, talagang tatalakayin na nila. Jessica, sa katunayan, high on the agenda, no? Isa sa mga pangunahing paksang pinag-usapan ngayong araw na ito ay ang usapin ng territorial dispute dyan sa West Philippine Sea. Ang sinabi ni Secretary Coloma sa atin kanina, ang sense na nakuha niya ay ina-acknowledge ng lahat ng mga bansa na kung mag-move forward ang ASEAN bilang isang rehiyon, magkakaroon ng mutual prosperity ika nga at regional stability, peace and stability, ay kailangan maresolba itong territorial dispute sa West Philippine Sea, Jessica. Kasi naalala ko yung ASEAN Summit nung nakaraang taon, hindi naging favorable para sa Pilipinas. Ito yung nangyari sa Cambodia. Parang nabuli, quote-unquote, di umano ang Pilipinas doon. Dahil parang yung China nakapagmaniobra through Cambodia against us, no? Dito sa Myanmar, mas maganda ang prospect. Parang nagiging positive yung developments kasi the fact na naging maayos ang pagkikita ni President Xi Jinping at ni Pangulong Aquino is already good enough for a start, di ba? Yes, tama yan, Jessica. No? In fact, na-cover natin yung ASEAN Summit din. Itong nakaraang taon, dyan naman na ginanap naman sa Brunei, na naging maganda rin at nagkaroon ng consensus ang mga ASEAN countries na kailangan lang ang isulong itong Code of Conduct. At ngayong taon naman sa Myanmar, inaasahan na kasi ang Myanmar ay kilalang alyado ng bansang China. Pero sa opening statement pa lamang ni Myanmar President Sen Tian kanina, ay sinabi na niya, although in using different words, ang sinabi niya kailangan ng norms-based at legally based na Code of Conduct para makamove forward ang ASEAN. So ito tinitignan ng Malacanang na magandang senyales na nagkakaroon na nga ng traction ang matagal na nating isinusulong na dapat na talaga magkaroon ng legally binding Code of Conduct ang mga claimants dito sa West Philippine Sea, Jessica. Pero Ivan, dalawang ASEAN Summit na pinag-uusapan yung Code of Conduct na yan, aside from yung mga proclamations pa ng panig ng Pilipinas, ng Japan, ng Amerika, etc. Dito sa Myanmar, palagay ko ang bola na dapat nasa China. Ano ang tugon ng China dito sa pinag-uusapang Code of Conduct dapat sa West Philippine Sea? Dahil kung tutuusin, sila naman ang nagva-violate niyan. Sila yung hindi sumusunod kung meron mang Code of Conduct dahil bigla na lang nilang ini-invade yung mga isla na clinic-claim ng ibang bansa, katulad ng Pilipinas, di ba? Tama yan, Jessica. Yun nga tayo, panay ang bigay natin ang commitment na nandun tayo sa panig ng legal, sa panig ng mapayapa, sa panig ng kung ano ay ang ikabubuti ng rehiyon, pero hindi natin makuha yung parehong commitment sa China. Ang dating kasi, Jessica, ang China ang gusto niya mangyari parang bilateral talks na lang. Ayaw niyang i-involve ang ibang mga bansa, lalo na ang international community kabilang Amerika at iba pang mga bansa dito sa usapin na ito. At yung pag-uusap nga ni Pangulo Aquino at ni Chinese President Xi Jinping, bagamat ang dating sa marami para bang nagkaayos na, pero hanggat walang malinaw na commitment at hanggat walang nailalatag na legally binding na Code of Conduct,
ay malaya ang China na gawin ang kanilang, o patuloy na gawin ang kanilang ginagawa ngayon, which is to exhibit aggressive behavior dito sa pinagtatalo ng teritoryo, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Kahit masakit sa paa at minsay nakakatapilok pa, marami pa ring mga babae ang nagsusuot ng high heels. Tiis ganda ang tawag dyan. Para naman mas maunawaan ito, sinubukan ng isang lalaking magsuot ng sapatos na detakong. At ang nilakad lang naman niya, 8 kilometro mula Ortigas hanggang Makati. Live mula sa Quezon City, si Dano Tingkungko may paandar. Jessica, kung makikita ninyo, napakaganda ng suot natin na 5 inches or more na platform stilettos. Pero paano na lang kung ilalakad natin ito, itatawid sa kalsada, gagamitin para makipagunahan sa bus, daily commute, maging yung pagpanikpanaog man lang dito sa footbridge na ito. Pero kung tutusin, ito ang pang-araw-araw na hamon na kinakaharap ng maraming babae sa araw-araw na sinubukan naman ng isang lalaki para malaman kung gaano ito kahirap. Pagkaganda-gandang mga dilag mula ulo hanggang paa, mula kolorete hanggang malatoring mga takong. Pero lahat daw ito, tiis ganda. Gaano ba katinding pagtitiis ang binubuno ng maraming babae araw-araw para lang maging maganda sa mata ng iba? Ito ang sinubukang maintindihan ni Nono at sentro ng isang video na class project pala ng kanilang grupo. As a girl, for me, it's really hard to wear heels. Like for work, it's required. I would deal with pain. I have an idea already. Pero yung kung gaano kagrabe yung pain, yun ang wala akong idea. Dokumentado sa video ang paglalakbay ni Nono at ng kanyang 3-inch pumps mula sa pagsukat at pagbili nito hanggang sa paglakad dito ng 2 oras lang naman o 8 kilometro mula Sho hanggang Ayala. Hindi ko maiwasang magpag-ewang-gewang. In-enjoy ko lang siya. Akala ko mawawala yung pain or yung makakalimutan ko yung pain. Pero actually, mas naramdaman ko pa yung sakit, yung piltos. Kasi by that time na nasa Makati ako, nararamdaman ko yung mga piltos ko. Ang sakit-sakit na niya. Sa haba ng nilakad niya, gastado ang takong ng kanyang sapatos. Naging viral naman ang kanilang video sa social media. Kapalit ng kanyang alay lakad, 500 piso. Sandose ng palto sa paa at bagong pangunawa sa katagang tiis ganda. It's actually just appreciating what women do, just so they can look good or feel better about themselves and make me have a guy literally go into her shoes and try it for himself. Marami na ang ganitong mga eksperimento ng mga lalaki para maintindihan ang pinagdaraanan ng mga babae. At sa Marikina City, taunang highlight ang Tour de Takong, mga barakong tumatakbong naka-high heels. Pero nagtanong-tanong kami mula sa mga babae mismo, gaano nga ba kasi kahirap magsuot ng takong? 10 pares ng sapatos na meron na, ilan doon ang naitipos? Wala po. Hindi naman sa heels yung nagpapaganda. Ayon sa Gabriela Women's Party List, wala naman talagang masama sa pagsusuot ng high heels. Yan ay kung gusto at nagagandahan dito ang nagsusuot. Nagiging problema lang ito kung sapilitan na ang pagsusuot, sa trabaho man o para maging katanggap-tanggap sa iba. Hindi na lang isang pares ng sapatos na masakit sa paa ang takong, kundi representasyon ng dami ng kailangang pagdaanan ng isang babae sa isang lipunang pumapabor pa rin daw sa kalalakihan. They cause back pains. They are very difficult to wear, lalong-lalo na if you travel. Women are expected to be more than just efficient. They also must look, di ba, presentable and smart. Maganda man daw ang ganitong unang hakbang. Ika nga, marami pa raw dapat lakarin para sa tunay na gender equality sa ating lipunan. How can women compete if in school, halimbawa, ang mga subjects natin or the way we run the school is still conforming to the traditional ways. Jessica, katulad ni Nono, sinubukan din nating mag-high heels, katulad nga nitong stilettos na suot ko. At sa totoo lang, yung pagtayo pa lang niya, medyo pahirapan na. All the more, yung pagbaba pa lang dito sa footbridge na ito. Pero yung kaya naman yung sinasabi sa atin, nung ilang mga babaeng nakausap natin, usually kung kailangan nila mag-high heels, ginagawa nila, hindi nila muna yon sinusuot. Binabaon muna nila yon at
usually pag nagko-commute sila, nagsusuot muna sila ng ballet flats o trainers. Pagdating sa trabaho, saka na lang sila magpapalit ng sapatos para maging presentable, Jessica. Kanya-kanyang diskarte lang yan, Dano. Pero alam mo, meron na mga kumpanya ngayon ng sapatos na ginagawang mas friendly sa mga babae yung kanilang mga produkto. Kasi talaga namang long-term may effect yan sa kalusugan ng mga nagsusuot ng high heels. Back pains, may mga na-aksidente, etc. Pero alam mo, napakasimple lang nitong bagay na to, no? Parang pagsusuot ng high heels. Pero napakalalim ng sinasabi nito tungkol sa ating lipunan at napakarami ring implications, ika nga. Correct, Jessica, no? Kasi kung sinasabi naman, no, lahat naman tayo expected na maging presentable sa ating mga kinakaharap. Kung hindi man yan sa trabaho and social situations. Pero sa realidad ng ating lipunan na basically pabor pa rin sa mga lalaki, no? Women are expected to do more, to basically do more, and yung katagang tiis ganda. Maraming kailangan gawin ng isang babae para masabi na presentable siya, maganda siya, katanggap-tanggap siya sa mata ng iba. Na kung tutuusin, dapat daw, sabi nga ng Gabriela Women's Party List, no, dapat ang sukatan ng galing ng isang tao ay yung pagiging efficient niya. Walang kinalaman dito ang kasuotan o ang panlabas na anyo. Lalo-lalo na yung mga masasakit na sapatos katulad nito mga takong, Jessica. But thank you na sinubukan nyo, pati yung ginawa natin ng istorya, kung ano yung pinagdadaanan namin sa pagsusuot ng mga sapatos para sa trabaho o pag kinakailangan. Pero sabi nga ni Representative Ilagan ng Gabriela, kanya-kanyang choice yan. So pag ang pinili mo magsuot ng sapatos na talagang masakit sa paa, titiisin mo na lang talaga. Correct. Wala naman daw kaso ang high heels. If you like it, kung gusto mo siya, kung nag-a-appeal siya sa'yo, go ahead. We are a democratic country. We can do anything we want. Pero nagkakaroon ng problema lang yan kung halimbawa ang iyong ginagalawang lipunan, napipilitan ka na isuot yung mga ganitong klaseng sapatos para, bukod sa matanggap sa trabaho, kung nasa trabaho ka na, ma-promote, yun ang problema, Jessica. Hindi ko na patatagalin pa yung pagtitiis dyan sa suot mong ilang inches na high heels. Maraming salamat sa'yo, Dano Tingkungko, at sa iyong paandar. Nababalita sa social media, nagigibain na ang El Hogar Building sa Binondo sa Maynila para palitan ng makabagong gusali. Kabilang ang El Hogar sa mga natitirang istruktura na itinayo noon pang panahon ng mga Amerikano. Kaya naman tutol ang isang heritage conservation group sa nababalitang pagpapagiba nito. May report si Sherry Ann Torres. Ang El Hogar ay tinuturing na isa sa mga historical structure ng NHCP o National Historical Commission of the Philippines. May 100 taon na ito nakatayo sa Binondo sa Maynila. Isa ito sa mga gusaling nananatiling nakatindig sa kabila ng mga pambobomba noong World War II. Mula na itinayo ang El Hogar Building dito sa Binondo, Maynila noong 1914, iba't iba na talaga ang naging serbisyo nito sa mga Pilipino. Mula sa pagiging tanggapan ng kooperatiba, naukupa ito noong panahon ng Hapon at ng Amerikano. At sa makabagong panahon, naging panibago itong tanggapan ng mga Pilipino. Pero mahigit 1 taon na ngayon, ang makasaysayang El Hogar, isa na lang ngayong malaking espasyo o abandonadong gusali. Pinagbabawal itong galawin na walang pahintulot base sa Republic Act 10086. Pero usap-usapan ngayon sa social media ang nakatakda umanong paggiba sa El Hogar Filipino kapalit ng isang makabagong gusali. Marami sa kanila tutol dito. Ayon sa Heritage Conservation Society, may ganito ngang bali-balita. Pero wala pa naman daw talaga makapagsabi kung totoo nga ito. Ang tanging meron, kwento ng mga nakatira rito. Those are 3 indications that we see that anybody who's in the construction industry will know that means that there is activity going to start very soon. May takip at binakuran na nga ang El Hogar na datnan namin ito. Pero wala kaming narinig na anumang ingay mula sa loob ng gusali. Maging si Aling Rosalina Torres na 1986 pa nagtitinda sa harap nito, wala rin daw napapansin. Walang sinabi. Basta babakuran lang nila. Hindi naman daw gigibain.
Wala naman sinabing gigibain. Ang hepe ng Manila City Building Office napasugod daw sa El Hogar noong Huwebes dahil sa ulat sa NHCP nagigibain na ang makasaysayang gusali. Yung owner, wala pa siyang ina-apply. If ever mag-apply siya, we would ask her to submit clearance first from the National Historical Commission of the Philippines, considering the building is considered heritage. Noong Biyernes ng umaga, binalikan ni Legazpi ang El Hogar. Pinatanggal ang takip na yero at pinasok ang loob nito. Pumasok ako sa loob, wala naman akong nakitang construction activity. Ano siya, masukal, magulo yung loob, walang occupants. Sa records ng City Assessor's Office, nananatiling El Hogar Filipino ang nakarehistrong may-ari sa 1,413.20 square meters na property nito. Aktibo ang files ng El Hogar at patuloy daw na nababayaran ang buwis nito ayon sa records. Ang Heritage Conservation Society nag-alok naman ng tulong para mapreserba pa ang gusali. This is part of our history and our identity as Filipinos, as people who live in Manila. And if we allow these structures to be demolished, our children are not going to know the history of our city. They're not going to be able to see these things. Sharian Torres, GMA News. Nababalita sa social media, nagigibain na ang El Hogar Building sa Binondo sa Maynila para palitan ng makabagong gusali. Kabilang ang El Hogar sa mga natitirang istruktura na itinayo noon pang panahon ng mga Amerikano. Kaya naman tutol ang isang heritage conservation group sa nababalitang pagpapagiba nito. May report si Sherry Ann Torres. Ang El Hogar ay tinuturing na isa sa mga historical structure ng NHCP o National Historical Commission of the Philippines. May 100 taon na ito nakatayo sa Binondo sa Maynila. Isa ito sa mga gusaling nananatiling nakatindig sa kabila ng mga pambobomba noong World War II. Mula na itinayo ang El Hogar Building dito sa Binondo, Maynila noong 1914, iba't iba na talaga ang naging serbisyo nito sa mga Pilipino. Mula sa pagiging tanggapan ng kooperatiba, naukupa ito noong panahon ng Hapon at ng Amerikano. At sa makabagong panahon, naging panibago itong tanggapan ng mga Pilipino. Pero mahigit 1 taon na ngayon, ang makasaysayang El Hogar, isa na lang ngayong malaking espasyo o abandonadong gusali. Pinagbabawal itong galawin na walang pahintulot base sa Republic Act 10086. Pero usap-usapan ngayon sa social media ang nakatakda umanong paggiba sa El Hogar Filipino kapalit ng isang makabagong gusali. Marami sa kanila tutol dito. Ayon sa Heritage Conservation Society, may ganito ngang bali-balita. Pero wala pa naman daw talaga makapagsabi kung totoo nga ito. Ang tanging meron, kwento ng mga nakatira rito. Those are 3 indications that we see that anybody who's in the construction industry will know that that means that there is activity going to start very soon. May takip at binakuran na nga ang El Hogar na datnan namin ito. Pero wala kaming narinig na anumang ingay mula sa loob ng gusali. Maging si Aling Rosalina Torres na 1986 pa nagtitinda sa harap nito, wala rin daw napapansin. Walang sinabi. Basta babakuran lang nila. Hindi naman daw gigibain. Wala naman sinabing gigibain. Ang hepe ng Manila City Building Office napasugod daw sa El Hogar noong Huwebes dahil sa ulat sa NHCP nagigibain na ang makasaysayang gusali. Yung owner, wala pa siyang ina-apply. If ever mag-apply siya, we would ask her to submit clearance first from the National Historical Commission of the Philippines, considering the building is considered heritage. Noong Biyernes ng umaga, binalikan ni Legazpi ang El Hogar. Pinatanggal ang takip na yero at pinasok ang loob nito. Pumasok ako sa loob, wala naman akong nakitang construction activity. Ano siya, masukal, magulo yung loob, walang occupants. Sa records ng City Assessor's Office, nananatiling El Hogar Filipino ang nakarehistrong may-ari sa 1,413.20 square meters na property nito. Aktibo ang files ng El Hogar at patuloy daw na nababayaran ang buwis nito ayon sa records. Ang Heritage Conservation Society nag-alok naman ng tulong para mapreserba pa ang gusali. This is part of our history and our identity as Filipinos, as people who live in Manila. And if we allow these structures to be demolished, our children are not going to know the history of our city. They're not going to be able to see these things. Sharian Torres, GMA News.
Mahalagang bahagi raw ng pagkakakilanlan at kultura ang mga lumang istruktura. Pero paano kung ang mga antigong gusaling ito, isa-isa na ngang ginigiba dahil sa modernisasyon? Si Joseph Morong on assignment. Wala pang 1 taon nang alisin ang sanga-sanga na kawad ng kuryente sa harapan ng simbahang ito sa Angeles City, Pampanga. Pero bakas at ramdam na raw ng mga residente ang resulta ng kanilang inisyatibo. Kailangan naming maipakita talaga yung original look nung ating pinakamamahal na na simbahan. So, kaya naman eto ngayon dinadayo siya. Magandang simulain kung ituring ang proyektong ito, lalo pat pinagyayaman ito ang kultura ng bayan. Ngunit nakakalungkot isipin na hindi ganito ang senaryo sa iba pang lugar sa Pilipinas. Nitong Setyembre, magkasunod ang naging demolisyon sa Maynila sa mga pre-war buildings o mga gusaling itinayo bago sumiklab ang World War II. Yung Manila, almost, totally destroyed yan during the Second World War. Kakaunti lang yung naging survivor natin from the pre-war era. Ang mga demolisyon ito nangyari sa kabila ng pagkakaroon ng batas na magsasalba sana sa mga makasaysayang gusali. Ang Republic Act 10066 o National Cultural Heritage Act of 2009. Lahat ng gusali na at least 50 years old, we presume that they are important cultural properties. And because of that presumption, hindi pwede basta-basta gibain yung mga building na yan. Mabuti na lamang at may mga grupong nakatuon ng atensyon sa pagpapaganda at pagpasigla ng ilang distrito sa Maynila. Marumi at peligroso kong ituring ng ilang tao ang distrito ng Ermita at Malate. Imahe na layong burahin ng Ermita Malate Business Owners Association. Ang Ermita is, yan yung, kumbaga, pag sinabi natin, ito yung Forbes Park dati. Ito talaga yung puntahan ng mga may kaya. But then, lumipas ang panahon, medyo napabayaan, taken for granted. Sa pamamagitan ng mga clean-up drive at koordinasyon sa lokal na pamahalaan, pilit nilang binubuhay ang dating diwa at kagandahan ng distrito. Masidhiring kinakampanya ng Escolta Commercial Association ang pababalik sigla sa dating business district ng Maynila sa pamamagitan ng Weekend Bazaar at social media campaign. We would like it adaptively used for all kinds of future activities. Hindi lang yung activity ngayon, kundi yung mga sa next succeeding generations. Pangunahing bentahe ng kalye ang disenyo ng mga gusali nitong Art Deco na tanda ng arkitektura noong 1920s. May mga nagsasabing ang nakaraan hindi na dapat binabalikan, pero ang ating kasaysayan, parte na ng ating pagkakakilanlan. Our heritage buildings are manifestations of our culture. Heritage is not an expense. Heritage is an investment. Kapag naintindihan natin yung potential ng heritage and we are able to harness heritage, talagang uunlad tayo bilang isang bansa. Joseph Morong, GMA News. Isa pang review committee ang binuo ng DOH o ng Department of Health. Bukod kasi sa di manoy maanumalyang pagbili ng mga bakuna, pinaiimbestigahan din ang proyektong modernisasyon ng Fabella Hospital. May report si Pia Arcangel. Hindi lang pala isa, kundi 2 review committee ang binuo ng DOH para imbestigahan ang mga aligasyon ng anomalya sa Department of Health. Bukod sa kontrobersyal na pagbili ng pneumococcal conjugate vaccine o PCV10 na hindi raw cost-effective at taliwas pa sa rekomendasyon ng World Health Organization, pinaiimbestigahan din ang proyektong modernisasyon ng Fabella Hospital. Ibinilin raw ito ni DOH Secretary Liv Enrique Ona dahil nagkaroon ng mga kwestiyon sa procurement at bidding process. Hindi naman sinasabi na iniimbestigahan dahil siguradong may mali, Ginagawa lang po ito para tugunan na kung may mga akusasyon, may mga haka-haka, mabigyang pansin. Pero dito raw, hindi mga opisyal ng DOH ang iniimbestigahan, kundi ang mismong prosesong ginamit sa procurement at bidding. Yung sistema, meron bang maling ginawa? Was there a lapse in judgment? Was it intentionally done? Was it unintentional? Pero di naman daw ito nangangahulugang walang mananagot sa kagawaran. If there will be findings, I will refer you to the legal department. At kung ano yung kanilang rekomendasyon, susundin ko po. Nasabi rin ng Pangulong Noynoy Aquino habang nasa APEC Summit sa China na bago mag-imbestiga ang Department of Justice, nakipagpulong na siya sa mga taga-DOH. Previous investigation na kinundak na may mga nakita mong error sa back, for instance.
Sabi ko, tidy up po. Not by the DOJ. May another entity to tell us. Ikinalulungkot daw ni Garin ang patong-patong na isyong ipinupuko sa DOH dahil nalilihis sila sa trabaho nilang pagbuo ng mga programang pangkalusugan sa ating bayan. Pero sabi rin ng Pangulo, nakasalalay sa investigasyon ang kapalaran ni Secretary Ona. The investigations are pending. His answers also are still pending. Parang unfair naman natin to make a judgment. Parang hindi ko na dapat pina-investigahan kung may judgment na ako. PR Kanghel, GMA News. Parehong humihirit ng dagdag singil sa kuryente ang NGCP o ang National Grid Corporation of the Philippines at ang NAPOCOR o National Power Corporation. Bagamat dadaan pa sa pagdinig ang mga petisyon, ngayon pa lang umaaray na ang ilang consumers. May report si Julio Segovia. May hirit na 15 centavos na dagdag sa universal charge ang NAPOCOR sa Energy Regulatory Commission para ito sa gastusin sa pagpapailaw sa mga liblib na lugar gaya ng isla. Sa ilalim ng batas, kailangan mag-ambag-ambag ng mga consumer para pailawan ng mga malalayong probinsya. Kung ipagkakaloob ng ERC, posibleng umakyat sa 30 centavos, ang ipinako pa rin ngayong 15 centavos per kilowatt hour na universal charge for missionary electrification o UCME. Para pong tulong na natin para magkaroon ng kuryente doon sa mga lugar na yon na ang presumption po dyan, pag may kuryente, mag-i-spur ng economic growth. Pero mas malaki ang hirit na taas singil sa mismong mga taga-isla, piso kada kilowatt hour. May dagdag pang pasanin ng mga taga-Visayas, isang taon matapos na gupitin ng bagyong Yolanda ang rehiyon, hiniling na ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa ERC na mabawi ang halaga ng pinsala ng bagyo sa kanilang mga pasilidad. Umabot daw sa 2.5 billion pesos ang halaga ng mga nasirang struktura ng NGCP o katumbas ng 18 centavos per kilowatt hour na taas singil sa transmission charge sa susunod na 6 na taon. Kailangan pa po rin namin itong ihiring at pag-aralan bago namin malaman kung magkano talaga ang sisingilin at gaano katagal, paano ito ipaparecover sa Visayas customers. Bukod dito, may 4 pang petisyong taas singil din ng NGCP sa ERC, kaugnay naman sa mahigit 144 million pesos na pinsala sa istruktura nila dulot ng mga nagdaang kalamidad gaya ng bagyo at lindol. Dadaan pa sa proseso ng mga pagdinig ang mga inihaing petisyon bago madesisyonan. Gayunman, bulsa pa rin ng mga consumer gaya ni Aling Marilu ang siguradong sapul nito. Nalulungkot kami. Meron na naman silang idinagdag na hindi namin maintindihan. Julio Segovia, GMA News. Ang kagawaran na nangangalaga ng pambansang kalusugan tila may pinagdaraan ng karamdaman ngayon. Dahil ang kanilang hepe mismo pinag-leave ng Pangulo dahil sa di manoy irregularidad sa pagbili ng bakuna kontra pneumonia para sa mga bata. Pinaiimbestigahan na ito sa NBI o National Bureau of Investigation. Ang binili raw kasi ng Department of Health o DOH na klase ng bakuna mas mahal at hindi sing-epektibo ng inirekomenda ng WHO o ng World Health Organization. 834 million pesos ang kabuuang halaga ng mga bakuna. Malaking halaga at sulit dapat, lalo't para sa kapakanan ng mga bata. Nagsalita na ang Pangulo tungkol sa kontrobersya na ito, pati na si Justice Secretary Laila De Lima na siyang naatasang sumuri sa kaso. Ang hinihintay ngayon ang panig at paliwanag ni Health Secretary Enrique Ona. Naaayon nga ba ang gamot sa sakit na nais nitong bigyan ng lunas o isa itong sintomas ng mas malalapang kalagayan sa kagawaran? Patuloy pa rin sa pagbabangayan ang kampo ni na Vice President Binay at Senator Antonio Trillanes IV kahit ang debate nila hindi natuloy. May report si Sandra Aguinaldo. Wala nagdebate pero hindi pa rin lumalamig ang palitan ng salita ng kampo ni na Vice President Jejomar Binay at Senador Antonio Trillanes IV. Si Senator Trillanes, Yolanda of all senators yan eh. Kahit saan siya pumunta, nawawasak. Mula Navy siya, mula nagkudita siya, habang nakakulong siya, naging senador siya. Ang bottom line dito, naghamon siya, tinanggap ko, tapos umatras siya. Dahil
natatakot siya sa katotohanan na hawak namin. Para sa kaalyado ni Binay na si Manila Mayor Joseph Estrada, tama lang na kinansela na ni Binay ang debate. That's a good decision dahil kung ako rin sa lugar niya, hindi ko itutuloy yun. Dahil sa sisikat lang yan at my own expense. Sabi ni Binay kahapon, wala namang masyadong epekto sa publiko ang hearing sa Senado kaugnay sa umunoy overpriced na Makati City Hall Building 2 at sa Batangas Farm na sinasabing kay Binay. Yun na lamang survey ng Pulse Asia. Nagpapakita as of September 15 yun. Hindi na yun as in na kagat ang maraming kababayan natin. It's waning. It's weakening. Pero sabi ni Trillanes, hindi pa tapos ang laban nila ni Binay. Meron nung 5 building pa na overpriced. Tapos may iba't ibang uri pa ng corruption na lalabas tayo sa mga hearings. Nakatakda sa November 18 ang pagpapatuloy ng pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee. Sandra Aguinaldo, GMA News. Arestado sa isang entrapment operation ang isang empleyado ng Bureau of Customs matapos mabisto ang kanyang pangingikil. Ang mga biktima, mga estudyanteng intern sa isang brokerage company. May exclusive report si June Veneracion. Mga matataas na opisyal pa mismo ng Bureau of Customs o BOC ang nangasiwa sa entrapment operation. Ang target, nag-oopisina sa loob mismo ng Customs Head Office, sa taas lamang ng tanggapan ni Customs Commissioner John Sevilla. Pagkatapos tanggapin ang 7,000 pisong mark money, dinampot na ang suspect na si Aristotel Tumala na 12 years nang nasa serbisyo. Sandali, boss. Tinanggap niyo daw, sir. Tinanggap niyo daw yung 7,000. Nang magkabukingan na, napilitan na ang suspect na ilabas ang 7,000 pisong mark money mula sa kanyang bulsa. Para mas madali. O, sige, pabilang. Sumunod ka na lang. Magkano? 7,000. 7? Actually, itong ginagawa natin ito para at least talaga ma-reform natin ang Bureau of Customs. Para at least lahat ng mga gumagawa ng mga mali dito, maituwid natin. Ang kinikilan daw ng suspect, 2 graduating student na kumukuha ng Bachelor of Science in Customs Administration. Naka-on-the-job training ang dalawa sa isang brokerage company at nautusang magayos ng papel sa customs para ma-release ang $2 milyong na kargamento na exempted naman dapat sa tax. Nagulat daw ang mga trainee nang unang marinig ang hirit ng suspect. Sabi niya, kailangan lang to ng ulo ng aso. Ganun siya. Tapos ngumiti po siyang tumingin sa amin. Tapos parang nakakonect na po ako na yun nga po lagay. Nakausap ng GMA News ang isang matagal ng customs broker. Ilang beses na ron niyang narinig ang lingwaheng ulo ng aso. Hindi lang nila madirektang masabi na kailangan ko nalagay. Sinasabi lang nila, kailangan ko ng ulo ng aso. Ang ulo ng aso, mga magkano ang range niya? Minimum 1,000 yan eh. Sinuri namin ang 1,000 pisong papel. Meron ngang nakatatak dito na korteng ulo ng aso. May iba pa raw lingwahe sa customs gaya ng pangkape. Naglalaro naman daw ito sa 100 hanggang 1,000 depende sa humihingi ng lagay. Habang tumataas, mga magkano nadadagdag? Minsan, umabot pa yan ng 1,000 eh, yung pangkape nila eh. Ang mahal na kape, no? Baka sa hotel yan nagkakape. Ang mga salitang ulo ng aso at pangkape, yan daw ang mga gustong mabura ng pamunuan ng Bureau of Customs. Magagawa lang yan kapag nawala na rin ang mga tiwaling opisyal at tauhan. June Veneracion, GMA News. Hands off dapat ang Pangulo sa investigasyon ng Senado. Yan ang tugon ni Senator Coco Pimentel sa pakiusap ni Pangulong Aquino na kumpletuhin na ang paglabas ng mga ebidensya sa investigasyon ng Senado sa di manoy mga anomalya sa Makati. Paglilinaw naman ng Malacanang, walang intensyon si Pangulong Aquino na panghimasukan ang lehislatura. May report si Jam Sisante. Kasuhan yung dapat kasuhan, i-absuelto yung wala. Tapos, balik tayo sa lahat ng kailangan gawin. Kung si Senador Coco Pimentel ang masusunod, gusto raw niyang matapos na sa Pebrero ng susunod na taon ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa mga anomalyang kinasasangkutan di umano ni Vice President Jejomar Binay. Kakausapin daw niya si Senador Antonio Trillanes IV na siyang sumulat ng resolusyon para sa investigasyon ng Senado kung pwedeng 3 gusali na lang imbes na 5 ang talakayin. We will take note of and we will listen to the advice of the President. But of course,
course, we will have to act independently. Let the Blue Ribbon proceed at its own pace. We are not wasting time. Pero tanong ni Pimentel, kung sa hinaharap ay magkaroon ng investigasyon sa isang department secretary o sa isang taong malapit sa Pangulo, sasabihan din ba ng Pangulo ang Senado na madaliin ang pagdinig? If the President makes a comment or suggestion or advice regarding the conduct of the investigation, then that may be misconstrued as interference. Kung may dapat daw bigyan ng deadline ng Pangulo, yun ay ang Department of Justice na nasa ilalim ng ehekutibo at nagsasagawa ng parallel investigation. Dapat daw, hands-off ang Pangulo sa ginagawa ng lehislatura. Nag-hands off naman po ang Pangulo. In fact, sorry, I'm trying to find that particular excerpt where the President said that they're a co-equal branch. Iginiit naman ng Malacanang na hindi nang hihimasok ang Pangulo. Wala naman daw sinasabi si Pinoy na ipinag-utos niyang ipatigil ang investigasyon ng Senado. Hindi rin daw minamadali ang mga senador. We do not share the same impression that the way that the President explained it, that it was a command. In fact, later on in the discussion, sinabi nga niya, the Senate is a co-equal body. Ang investigasyon ng Senado na nagsimula sa overpriced Makati City Hall Building 2, napunta na rin sa umunoy mga tagong yaman at ari-arian ng mga Binay at papunta na raw ngayon sa iba pang mga overpriced din daw na gusarit proyekto ng Makati. 11 pagdinig na ang isinagawa ng Senate Blue Ribbon Subcommittee simula noong August 20. Tinitiyak naman ni Senador Antonio Trillanes IV na hindi aabot hanggang sa eleksyon 2016 ng kanilang investigasyon. Pero pagtataya niya, hanggang Abril o Mayo pa ng susunod na taon ang mga pagdinig na ito. Bukas, sisimulan na rin ng Senado ang investigasyon sa di umano'y overpriced na pagpapagawa sa Iloilo Convention Center. Ayon sa dating tauhan ni Senate President Franklin Drilon na si Manuel Mejorada, halos kalahating bilyong piso ang sobra sa ginastos sa pagtatayo ng gusali. Proyekto ito ng DPWH at Department of Tourism na pinondohan daw ng Disbursement Acceleration Program sa pag-endorso ni Drilon. Kaya haharap bukas sina DPWH Secretary Rogelio Singson at Tourism Secretary Ramon Jimenez Jr. sa pagdinig. Nauna nang itinanggi ni Drilon, Singson at Jimenez na maanumalya ang proyekto. Handa raw silang humarap sa investigasyon ng Senado. Jamsi Sante, GMA News. Magiging miyembro na ng PhilHealth ang lahat ng senior citizens matapos pirmahan ni Pangulong Aquino ang Expanded Senior Citizens Act. Ang pondong ilalaan sa libreng health insurance para sa mga senior citizen, katas daw ng tinaasang sin tax o buwis mula sa alak at sigarilyo. Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, karamihan sa ating mga senior citizen mahalaga ang naiambag para sa ikauunlad ng Pilipinas. Pero sapat naman ba kaya ang healthcare para sa ating mga nakatatanda dito sa ating bansa? Narito ang ulat. Minsan, may kasama ng dugo ang ubo ng 75 taong gulang na si Lola Felicidad. Pero hindi raw siya makapagpatingin sa ospital dahil umaasa lang siya sa kanyang anak. Inuubo ako. Minsan mayroon pang dugo lumalabas. Mahirap eh. Pera ang kailangan. Pero ngayon, ang mga senior citizen tulad ni Lola Felicidad, hindi na raw mapagkakaitan pagdating sa problema sa kalusugan. Automatic na miyembro ng PhilHealth ang bawat mamamayan, edad 60 taong gulang pataas. Wala rin silang dapat bayaran. Nilagdaan na kasi ni Pangulong Noynoy Aquino ang Republic Act 10645, isang amendment ng Republic Act No. 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010. Siyempre alam natin na habang tumatanda tayo sa buhay natin ay lalong lumulubha yung ating mga sakit, lalong dumadalas yung ating mga sakit, mga injury kung ganon. At siguradong mas malaki ang panggagastosan natin habang tumatanda tayo. No? So ito ho ang mahalaga sa kanila na binibigyan sila ng mga karapatan at pribiliyo. Mahigit 6 na milyong senior citizen ang saklaw ngayon ng PhilHealth. Inaasahan dahil sa bagong batas, lolobo ang bilang sa 20 milyon ng mga matatanda. Para sa ibang miyembro ng PhilHealth, hindi raw tataas ang premium na dapat bayaran. Huhugutin ang pera mula sa National Health Insurance Fund, perang mula sa sin tax law. Sa ating batas, may iba pang benepisyo ang senior citizens tulad ng 20% discount, libreng medical at dental benefits, monthly stipend na 500 pesos at 5% discount sa mga bill ng tubig at kuryente. Malaki rin ang papel ng mga lugar tulad ng Sunshine Place o ang dating Senior Hub sa Jupiter Street sa Makati City. Dito, pwede magpalipas ng oras ang mga nagretiro na. Sa unang palapag, may organic restaurant. Sa second floor, may lounge. Sa third floor, may gym at dance studio para sa Zumba at ballet. Sa fourth floor naman, may parlor at art classroom. At sa rooftop, may chapel. Pwede rin maging party venue.
Sa isip at sa gawa, kailangan may patuloy na pagkaabalahan ng ating mga senior citizen. Isa ito sa kanilang mga karapatan na ipinagkakaloob ng ating batas. Si Elena, dating workaholic pero ngayong retirado na siya. Marami na siyang oras para lalong paunlarin ang sarili. Nag-aral siyang maging pintor at wala pa mang isang taon, may ilang obra na siyang maipagmamalaki. It's never too late to learn anything, and it's nice to have a hobby because when your children are big already and you're all by yourself, you have something to do. Hindi kami iinip na, halimbawa, kung sa bahay ka lang, wala kang ginagawa, di makisama ka na rin sa mga kapwa mo seniors. At ganun, meron kang makikilala, makakausap. Jessica, sa datos ng pamahalaan, noong 2003, hindi raw bababa sa 1 milyon yung may hirap na senior citizens. At 1 decade ago yan, tiyak na mas marami yan ngayon. Balik sa'yo, ma'am. Bam, covered ba ang lahat ng senior citizens kahit depende sa kanilang, regardless sa kanilang economic status? Regardless of anything, basta 60 years old and up ka, you're automatic member of PhilHealth kahit hindi ka nakapagbayad for your lifetime membership, kahit wala kang previous employer, basta membro ka na ng PhilHealth. Kasi 'di ba may mga mayaman na, may mga ubod pa ng yaman, pero meron ding mga walang-wala. Pantay-pantay lang sila pagdating sa coverage ng PhilHealth for senior citizens. Ganun ba 'yon? Yung mukhang pantay-pantay talaga. Yung age, yung talagang primary factor para doon sa automatic membership. At nabanggit naman sa atin, although hindi pa napaplansya yung guidelines dito sa bagong batas, kailangan lang ipakita naman yung kanilang proof of senior citizenship doon sa kanilang mga respective LGU office para mag-avail nito. Kasi purihin din natin yung programang ito dahil napakaganda at napakabuti. Alam ko may mga senior citizen na yung mga nangangailangan ng dialysis. Ang laking tulong daw nitong PhilHealth insurance na ito. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre. Mula China, nasa Myanmar naman ngayon si Pangulong Noynoy Aquino para sa 25th Association of Southeast Asian Nations Summit o ASEAN Summit. Sa kanyang talumpati, hinimok niya ang iba pang ASEAN leaders na umpisahan na ang formal na negosasyon para sa Code of Conduct sa West Philippine Sea. Live mula sa Myanmar, may report si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Jessica, nag-usap na nga si Pangulo Aquino at ang Chinese President na si Xi Jinping sa APEC Summit kahapon at ang dating para ba nagkasundo na sila. Pero sa kanyang pagharap sa ASEAN Summit kaninang umaga ay muling iginit ng Pangulo ang pangangailangan na magkaroon ng Code of Conduct sa West Philippine Sea. Isa-isang binati ni Myanmar President U Thein Sein ang mga lider ng 10 bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa pagbubukas ng 25th ASEAN Summit. Sa talumpati ni Pangulo Aquino, hinimok niya mga kasamang ASEAN leader na umpisahan na ang formal na negosasyon para sa Code of Conduct sa West Philippine Sea. 3 sa 10 miyembro ng ASEAN, ang Pilipinas, Brunei at Malaysia, inaangkin ang ilang bahagi ng West Philippine Sea. Samantalang inaangkin ng buo ng Vietnam, Taiwan at China ang South China Sea. The President called on the ASEAN member countries to continue negotiations with China. He said that this will lead to building a better, more inclusive and more prosperous Southeast Asia for all nations of goodwill. Kahapon sa Beijing, China, nagkausap sandali si Pangulo Aquino at Chinese President Xi Jinping. Ayon sa Pangulo, gusto raw ng China na bumalik sa dati ng napag-usapan at dating magandang pagsasamahan ng Pilipinas at China. Umayo naman daw si Pangulo Aquino na huwag hayaan ang agawan sa teritoryo na mabahira ng pagkikipag-ugnayan. Pero dahil 10 minuto lang sila nag-usap, hindi na raw nila napag-usapan kung paano ito gagawin. We keep saying we want peaceful means to resolve it consistent with international law. Jessica, maliban sa pakikipagpulong sa iba pang mga ASEAN leaders ay kausap din ng Pangulo ang Prime Minister ng Japan na si Shinzo Abe at sa mga oras na ito ay kausap naman niya ang Australian Prime Minister na si Tony Abbott. Bukas, Jessica, ang abangan natin ay ang pagpupulong naman ng ASEAN at ng China at gayon din ng ASEAN at ng Amerika. Ang magiging resulta ng mga pag-uusap na yan ay ating aabangan. Bagamat isa sa mga inaasahan natin pag-uusapan dyan, yan pa rin ang usapin sa West Philippine Sea at gayon din ang pagtugon sa banta ng mga international terrorist organizations tulad ng ISIS
at gayon din ang pagsugpo sa mga nakahahawang sakit tulad ng Ebola. Jessica. So Ivan, kung dun sa APEC Summit, medyo hindi siguro matutumbok itong issue sa West Philippine Sea, ano? Dyan sa ASEAN Summit, mukhang wala nang iwas. Talagang tatalakayin na nila. Jessica, sa katunayan, high on the agenda, no? Isa sa mga pangunahing paksang pinag-usapan ngayong araw na ito ay ang usapin ng territorial dispute dyan sa West Philippine Sea. Ang sinabi ni Secretary Coloma sa atin kanina, ang sense na nakuha niya ay ina-acknowledge ng lahat ng mga bansa na kung mag-move forward ang ASEAN bilang isang rehiyon, magkakaroon ng mutual prosperity ika nga at regional stability, peace and stability, ay kailangan maresolba itong territorial dispute sa West Philippine Sea, Jessica. Kasi naalala ko yung ASEAN Summit nung nakaraang taon, hindi naging favorable para sa Pilipinas. Ito yung nangyari sa Cambodia. Parang nabuli, quote-unquote, di umano ang Pilipinas doon. Dahil parang yung China nakapagmaniobra through Cambodia against us, no? Dito sa Myanmar, mas maganda ang prospect. Parang nagiging positive yung developments kasi the fact na naging maayos ang pagkikita ni President Xi Jinping at ni Pangulong Aquino is already good enough for a start, di ba? Yes, tama yan, Jessica. No? In fact, na-cover natin yung ASEAN Summit din. Itong nakaraang taon, dyan naman na ginanap naman sa Brunei, na naging maganda rin at nagkaroon ng consensus ang mga ASEAN countries na kailangan lang ang isulong itong Code of Conduct. At ngayong taon naman sa Myanmar, inaasahan na kasi ang Myanmar ay kilalang alyado ng bansang China. Pero sa opening statement pa lamang ni Myanmar President Sen Tian kanina, ay sinabi na niya, although using different words, ang sinabi niya kailangan ng norms-based at legally based na Code of Conduct para makamove forward ang ASEAN. So ito tinitignan ng Malacanang na magandang senyales na nagkakaroon na nga ng traction ang matagal na nating isinusulong na dapat na talaga magkaroon ng legally binding Code of Conduct ang mga claimants dito sa West Philippine Sea, Jessica. Pero Ivan, dalawang ASEAN Summit na pinag-uusapan yung Code of Conduct na yan, aside from yung mga proclamations pa ng panig ng Pilipinas, ng Japan, ng Amerika, etc. Dito sa Myanmar, palagay ko ang bola na dapat nasa China. Ano ang tugon ng China dito sa pinag-uusapang Code of Conduct dapat sa West Philippine Sea? Dahil kung tutuusin, sila naman ang nagva-violate niyan. Sila yung hindi sumusunod kung meron mang Code of Conduct dahil bigla na lang nilang ini-invade yung mga isla na clinic-claim ng ibang bansa, katulad ng Pilipinas, di ba? Tama yan, Jessica. Yun nga tayo, panay ang bigay natin ang commitment na nandun tayo sa panig ng legal, sa panig ng mapayapa, sa panig ng kung ano ang ikabubuti ng rehiyon. Pero hindi natin makuha yung parehong commitment sa China. Ang dating kasi, Jessica, ang China, ang gusto niya mangyari, parang bilateral talks na lang. Ayaw niyang i-involve ang ibang mga bansa, lalo na ang international community, kabilang Amerika at iba pang mga bansa, dito sa usapin na ito. At yung pag-uusap nga ni Pangulo Aquino at ni Chinese President Xi Jinping, bagamat ang dating sa marami, para bang nagkaayos na. Pero hanggat walang malinaw na commitment at hanggat walang nailalatag na legally binding na Code of Conduct, ay malaya ang China na gawin ang kanilang, o patuloy na gawin ang kanilang ginagawa ngayon, which is to exhibit aggressive behavior dito sa pinagtatalo ng teritoryo, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Kahit masakit sa paa at minsay nakakatapilok pa, marami pa rin mga babae ang nagsusuot ng high heels. Tiis ganda ang tawag dyan. Para naman mas maunawaan ito, sinubukan ng isang lalaking magsuot ng sapatos na detakong. At ang nilakad lang naman niya, 8 kilometro mula Ortigas hanggang Makati. Live mula sa Quezon City, si Dano Tingkungko may paandar. Jessica, kung makikita ninyo, napakaganda ng suot natin na 5 inches or more
na platform stilettos. Pero paano na lang kung ilalakad natin ito, itatawid sa kalsada, gagamitin para makipagunahan sa bus, daily commute, maging yung pagpanikpanaog man lang dito sa footbridge na ito. Pero kung tutusin, ito ang pang-araw-araw na hamon na kinakaharap ng maraming babae sa araw-araw na sinubukan naman ng isang lalaki para malaman kung gaano ito kahirap. Pagkaganda-gandang mga dilag mula ulo hanggang paa, mula kolorete hanggang malatoring mga takong. Pero lahat daw ito, tiis ganda, gaano ba katinding pagtitiis ang binubuno ng maraming babae araw-araw para lang maging maganda sa mata ng iba? Ito ang sinubukang maintindihan ni Nono at sentro ng isang video na class project pala ng kanilang grupo. As a girl, for me, it's really hard to wear heels. Like for work, it's required. I would deal with pain. I have an idea already. Pero yung kung gaano kagrabe yung pain, yun ang wala akong idea. Dokumentado sa video ang paglalakbay ni Nono at ng kanyang 3-inch pumps mula sa pagsukat at pagbili nito hanggang sa paglakad dito ng 2 oras lang naman o 8 kilometro mula Sho hanggang Ayala. Hindi ko maiwasang magpagewang-gewang. In-enjoy ko lang siya. Akala ko mawawala yung pain or makakalimutan ko yung pain. Pero actually, mas naramdaman ko pa yung sakit, yung piltos. Kasi by that time na nasa Makati ako, nararamdaman ko yung mga piltos ko. Ang sakit-sakit na niya. Sa haba ng nilakad niya, gastado ang takong ng kanyang sapatos. Naging viral naman ang kanilang video sa social media. Kapalit ng kanyang alay lakad, 500 piso. Sandosen ang palto sa paa at bagong pangunawa sa katagang tiis ganda. It's actually just appreciating what women do, just so they can look good or feel better about themselves and make me have a guy literally go into her shoes and try it for himself. Marami na ang ganito mga eksperimento ng mga lalaki para maintindihan ang pinagdaraanan ng mga babae. At sa Marikina City, taunang highlight ang Tour de Takong, mga barakong tumatakbong naka-high heels. Pero nagtanong-tanong kami mula sa mga babae mismo, gaano nga ba kasi kahirap magsuot ng takong? 10 pares ng sapatos na meron na, ilan doon ang high heels? Wala po. Hindi naman sa heels yung nagpapaganda. Ayon sa Gabriela Women's Party List, wala naman talagang masama sa pagsusuot ng high heels. Yan ay kung gusto at nagagandahan dito ang nagsusuot. Nagiging problema lang ito kung sapilitan na ang pagsusuot, sa trabaho man o para maging katanggap-tanggap sa iba. Hindi na lang isang pares ng sapatos na masakit sa paa ang takong, kundi representasyon ng dami ng kailangang pagdaanan ng isang babae sa isang lipunang pumapabor pa rin daw sa kalalakihan. They cause back pains. They are very difficult to wear, lalong-lalo na if you travel. Women are expected to be more than just efficient. They also must look, diba, presentable and smart. Maganda man daw ang ganitong unang hakbang. Ika nga, marami pa raw dapat lakarin para sa tunay na gender equality sa ating lipunan. How can women compete if in school, halimbawa, ang mga subjects natin or the way we run the school is still conforming to the traditional ways. Jessica, katulad ni Nono, sinubukan din nating mag-high heels, katulad nga nitong stilettos na suot ko. At sa totoo lang, yung pagtayo pa lang niya, medyo pahirapan na. All the more, yung pagbaba pa lang dito sa footbridge na ito. Pero yung kaya naman yung sinasabi sa atin, nung ilang mga babaeng nakausap natin, usually kung kailangan nila mag-high heels, ginagawa nila, hindi nila muna yon sinusuot. Binabaon muna nila yon at usually, pag nagko-commute sila, nagsusuot muna sila ng ballet flats o trainers. Pagdating sa trabaho, saka na lang sila magpapalit ng sapatos para maging presentable, Jessica. Kanya-kanyang diskarte lang yan, Dano. Pero alam mo, meron na mga kumpanya ngayon ng sapatos na ginagawang mas friendly sa mga babae yung kanilang mga produkto. Kasi talaga namang long-term may effect yan sa kalusugan ng mga nagsusuot ng high heels. Back pains, may mga na-aksidente, etc. Pero alam mo, napakasimple lang nitong bagay na to, no? Parang pagsusuot ng high heels. Pero napakalalim ng sinasabi nito tungkol sa ating lipunan at napakarami ring implications, ika nga.
Correct, Jessica, no? Kasi kung sinasabi naman, no, lahat naman tayo expected na maging presentable sa ating mga kinakaharap. Kung hindi man yan sa trabaho and social situations. Pero sa realidad ng ating lipunan na basically pabor pa rin sa mga lalaki, no? Women are expected to do more, to basically do more, and yung katagang tiis ganda. Maraming kailangan gawin ng isang babae para masabi na presentable siya, maganda siya, katanggap-tanggap siya sa mata ng iba. Na kung tutuusin, dapat daw, sabi nga ng Gabriela Women's Party List, no, dapat ang sukatan ng galing ng isang tao ay yung pagiging efficient niya. Walang kinalaman dito ang kasuotan o ang panlabas na anyo. Lalo-lalo na yung mga masasakit na sapatos katulad nito mga takong, Jessica. But thank you na sinubukan nyo, pati yung ginawa natin ng istorya, kung ano yung pinagdadaanan namin sa pagsusuot ng mga sapatos para sa trabaho o pag kinakailangan. Pero sabi nga ni Representative Ilagan ng Gabriela, kanya-kanyang choice yan. So pag ang pinili mo magsuot ng sapatos na talagang masakit sa paa, titiisin mo na lang talaga. Correct. Wala naman daw kaso ang high heels. If you like it, kung gusto mo siya, kung nag-a-appeal siya sa'yo, go ahead. We are a democratic country. We can do anything we want. Pero nagkakaroon ng problema lang yan kung halimbawa ang iyong ginagalawang lipunan, napipilitan ka na isuot yung mga ganitong klaseng sapatos para, bukod sa matanggap sa trabaho, kung nasa trabaho ka na, ma-promote, yun ang problema, Jessica. Hindi ko na patatagalin pa yung pagtitiis dyan sa suot mong ilang inches na high heels. Maraming salamat sa'yo, Dano Tingkungko, at sa iyong paandar. Nababalita sa social media, nagigibain na ang El Hogar Building sa Binondo sa Maynila para palitan ng makabagong gusali. Kabilang ang El Hogar sa mga natitirang istruktura na itinayo noon pang panahon ng mga Amerikano. Kaya naman tutol ang isang heritage conservation group sa nababalitang pagpapagiba nito. May report si Sherry Ann Torres. Ang El Hogar ay tinuturing na isa sa mga historical structure ng NHCP o National Historical Commission of the Philippines. May 100 taon na ito nakatayo sa Binondo sa Maynila. Isa ito sa mga gusaling nananatiling nakatindig sa kabila ng mga pambobomba noong World War II. Mula na itinayo ang El Hogar Building dito sa Binondo, Maynila noong 1914, iba't iba na talaga ang naging serbisyo nito sa mga Pilipino. Mula sa pagiging tanggapan ng kooperatiba, naukupa ito noong panahon ng Hapon at ng Amerikano. At sa makabagong panahon, naging panibago itong tanggapan ng mga Pilipino. Pero mahigit 1 taon na ngayon, ang makasaysayang El Hogar, isa na lang ngayong malaking espasyo o abandonadong gusali. Pinagbabawal itong galawin na walang pahintulot base sa Republic Act 10086. Pero usap-usapan ngayon sa social media ang nakatakda umanong paggiba sa El Hogar Filipino kapalit ng isang makabagong gusali. Marami sa kanila tutol dito. Ayon sa Heritage Conservation Society, may ganitong ang bali-balita. Pero wala pa naman daw talaga makapagsabi kung totoo nga ito. Ang tanging meron, kwento ng mga nakatira rito. Those are 3 indications that we see that anybody who's in the construction industry will know that means that there is activity going to start very soon. May takip at binakuran na nga ang El Hogar na datnan namin ito. Pero wala kaming narinig na anumang ingay mula sa loob ng gusali. Maging si Aling Rosalina Torres na 1986 pa nagtitinda sa harap nito, wala rin daw napapansin. Walang sinabi. Basta babakuran lang nila. Hindi naman daw gigibain. Wala naman sinabing gigibain. Ang hepe ng Manila City Building Office napasugod daw sa El Hogar noong Huwebes dahil sa ulat sa NHCP nagigibain na ang makasaysayang gusali. Yung owner, wala pa siyang ina-apply. If ever mag-apply siya, we would ask her to submit clearance first from the National Historical Commission of the Philippines, considering the building is considered heritage. Noong Biyernes ng umaga, binalikan ni Legazpi ang El Hogar. Pinatanggal ang takip na yero at pinasok ang loob nito. Pumasok ako sa loob, wala naman akong nakitang construction activity.
masukal, magulo yung loob, walang occupants. Sa records ng City Assessor's Office, nananatiling El Hogar Filipino ang nakarehistrong may-ari sa 1,413.20 square meters na property nito. Aktibo ang files ng El Hogar at patuloy daw na nababayaran ang buwis nito ayon sa records. Ang Heritage Conservation Society nag-alok naman ng tulong para mapreserba pa ang gusali. This is part of our history and our identity as Filipinos, as people who live in Manila. And if we allow these structures to be demolished, our children are not going to know the history of our city. They're not going to be able to see these things. Sherian Torres, GMA News. Nababalita sa social media, nagigibain na ang El Hogar Building sa Binondo sa Maynila para palitan ng makabagong gusali. Kabilang ang El Hogar sa mga natitirang istruktura na itinayo noon pang panahon ng mga Amerikano. Kaya naman tutol ang isang heritage conservation group sa nababalitang pagpapagiba nito. May report si Sherian Torres. Ang El Hogar ay tinuturing na isa sa mga historical structure ng NHCP o National Historical Commission of the Philippines. May 100 taon na ito nakatayo sa Binondo sa Maynila. Isa ito sa mga gusaling nananatiling nakatindig sa kabila ng mga pambobomba noong World War II. Mula na itinayo ang El Hogar Building dito sa Binondo, Maynila noong 1914, iba't iba na talaga ang naging serbisyo nito sa mga Pilipino. Mula sa pagiging tanggapan ng kooperatiba, naukupa ito noong panahon ng Hapon at ng Amerikano. At sa makabagong panahon, naging panibago itong tanggapan ng mga Pilipino. Pero mahigit 1 taon na ngayon, ang makasaysayang El Hogar, isa na lang ngayong malaking espasyo o abandonadong gusali. Pinagbabawal itong galawin na walang pahintulot base sa Republic Act 10086. Pero usap-usapan ngayon sa social media ang nakatakda umanong paggiba sa El Hogar Filipino kapalit ng isang makabagong gusali. Marami sa kanila tutol dito. Ayon sa Heritage Conservation Society,